Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction nito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas anumang kapamakan. Mga kaibigan, bistado. Bistado na sa ngayon kung sino ang mas concerned sa ating mga kabataan at kung sino ang nagpapakalat ng fake news. Balikan natin mga kaibigan kung ano yung ginawa ni Fiscal EJ na dirty tactics during debate at yung mga binasa niya na quote, no? Mga quotes na nagsasaad ng age na ang age of sexual consent daw ay referring only to the minors ages 12 and below 18. Pero hinanap ito mga kaibigan na Atty. Libayan at walang nakita. Walang nakita. So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo at sino ngayon ang nagpapakalat, no, ng fake news? Kasi kung hindi ito makita, saan galing ito? No? Na binasang ito at pinaliwanag na ito ni Fiscal EJ. Anyway, congratulations Fiscal EJ dahil nanalo ka. Siyempre, 3-0. 3-0 sa'yo at 0 kay Atty. Libayan. Congratulations. Pero paki-explain po kung saan mo napulot yung quote na binasa mo. Binasa mo na ang age of sexual consent ayon sa'yo ay referring only, no, to the minors na may edad na 12 at hindi lalagpas sa 18 anyos. Kasi kailangan namin ng malinaw na explanation, Fiscal EJ. Meron pa kayo mga pictures, no, ng mga estudyante mo. Alam niyo kasi mga kaibigan, itong si Fiscal EJ, bukod sa isa siyang fiscal, ay isa rin siyang professor. So, nung nanalo siya sa debate, meron silang mga pa-pictures pa na 3-0. So, syempre, bilib na bilib sa'yo, yung lalong-lalo na yung mga ampalayagang. Pero, paki-explain kung saan mo po napulot yung binasa mo na yon dahil dito sa batas natin sa Atty. Libayan, hinanap niya yung quote na yon at walang makita. So, kung walang makita si Atty. Libayan, anong ibig sabihin nun? Fake news ba yon? So, inaantay namin yung paliwanag mo po, no? Fiscal EJ. Kasi, syempre, gusto natin na protektahan. Tayo lahat bilang magulang, gusto natin na protektahan ang ating mga anak, ang ating mga kabataan. Diba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, kung i-encourage ninyo o ipagkakalat ninyo na ang age of sexual consent ay nagre-refer lamang, no, sa mga minor de edad, no, anong mangyayari sa bansa natin? Paano na ang tinatawag natin na kabataan, pag-asa ng bayan? Di ba? At mamaya mga kaibigan, meron akong iba-vlog na minor de edad na may anak na. Kawawa mga kaibigan. Isipin nyo na lang, kung ang 16 anyos ay pwede nang magbigay ng sexual consent sa kanyang karelasyon, pero hindi siya pinapayagan ng ating pamahalaan na bumili ng contraceptives. Diba? Anong mangyayari? Dadami at dadami ang mga minor de edad na mabubuntis. Tapos magrereklamo kayo na ang populasyon sa ating bansa ay malala. Diba? Imbis na i-encourage ninyo ang mga tao, ang mga kabataan na mag-aral ng mabuti, makapagtapos ng pag-aaral para meron silang disenteng buhay pagdating ng panahon na gusto na nilang mag-asawa. Parang ang nangyayari sa ngayon ay ini-encourage ninyo na ang mga kabataan natin, no, ay pwede na silang magbigay ng consent, no, sa sexual act. Di ba? Nakakalungkot isipin mga kaibigan at para bang nag-i-encourage kayo ng mga pedophilia, no, sa bansa natin. Nakikita naman natin sa mga news, no? Sa mga news na may mga foreigner na pumupunta sa bansa natin para lamang, no, makipagrelasyon sa mga kabataan. Diba? At syempre, yung mga sobrang hirap ang buhay, kakagat na ng dahil sa salapi. Diba mga kaibigan? So ito, hindi ko naman sinasabi na nag-encourage si Fiscal EJ
na ang pedophilia. Pero dapat sana, no, ay nagkakaroon ng maayos, no, na discussion tungkol dito. Hindi yung dahil galit siguro kayo kay Attorney Libayan, no, itong mga ampalayagang dahil galit kayo dito kay Attorney Libayan, no, wala na kayong pakialam. Basta ang purpose lamang ninyo manalo at ipahiya, pabagsakin si Attorney Libayan. Pero dahil sa pagkapanalo ninyo at sa pagkatalo ni Attorney Libayan, bakit parang mas marami, no? Mas marami ang pumabor kay Attorney Libayan. Ibig sabihin, naniniwala sila na mas concern sa Attorney Libayan sa ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. Di ba? Kasi makikita natin dito, no? Matagal na ito na dinidiscuss ni Attorney Libayan, ang age of sexual consent ay 18 talaga. Yung legal age. Diba? At least kapag 18 na ang isang tao, kahit paano matured na yung kanyang pag-iisip. At nasa legal age na siya. Diba? Kayo kasi iniisip nyo lang hanggang sa pagkapanalo. Tapos na kayo. Kami, we go beyond. Ganon kami magplano. Losing helped us. Nung natalo kami, yun ang nakatulong sa amin. Paliwanag nyo yung citations. Basahin nyo yung citation kung nakalagay doon. Ulitin natin yung mga ginawa niya, ha? Ito ba ang mga ginawa niya? Ito ang mga Tulfonatics. Ito ba? Tingnan nyo kung sino may kasalanan nito. Kasalanan ba ni Attorney Libayan? Hindi, wag si Fiscal EJ. Wala siyang kasalanan eh. Kasalanan, siya lang ang gumawa, pero wala siyang kasalanan. Si Attorney Libayan, ang pagpipilian natin, si Attorney Libayan, si Attorney Claire, at saka yung tatlong adjudicator justices. So, 5 tao lang. Huwag na natin pagpilian si Fiscal EJ. Kasi nga, hindi daw siya may kasalanan. Kahit siya yung gumawa. Tuloy natin. Manila, President Rodrigo Roa Duterte has signed into law a bill raising the age of sexual consent from 12 to age 16 when in fact it was never 12. Kabubuhan yung mga tao nagsasabi doon o kaya mga pedophiles ang mga taong nagsasabi doon. Ito yung sinasabi nila na libel. Nilibel ko daw itong si Fiscal EJ. Tinawag ko siyang pedophile daw. Tandaan nyo, subject matter ito 12 when in fact it was never 12, sabi ko. Kasi nga, di ba, meron tayo nung Udang case. Doon sa Udang case, 18 yun. Because it was meshed with statutory rape. So when that was prevailing, yung Malto hanggang Udang, it's 18. It was 18, not 12. It's 8. At saka isa pa mga kaibigan, di ba? May ginawa nang interview, di ba? Yung na-vlog natin nung isang araw na merong mga nag-interview na kung ano ba yung alam mo na age of sexual consent. Lahat ng sagot ay 18. Alam ng mga tao, ng mga kababayan natin na 18 at nabigla sila nung sinabi nung nag-interview na 12. That time, 3 years ago, 12 pa, no? Nung time na nag-interview ay yung babae, sa mga kababayan natin, ay 12 yung age of sexual consent dyan sa Pilipinas. So, nung nalaman nila na 12, ay nabigla sila, mga kaibigan. So, sino ba naman ang mag-aakala na ang 12 anyos ay pwede nang magbigay ng sexual act o sexual consent? Diba? Walang maniniwalang ganun kasi karamihan sa mga 12 anyos, mga kaibigan, wala pa yan na regla, naglalaro pa yan. No? At saka naandyan pa yan sa grade 6. Grade 6 ba? Hindi pa tapos sa elementary. Yung, o meron man, first year high school. Diba, paano makakapagbigay ng sexual consent ang isang minor de edad na hindi pa nga nagre-regla?
So, nang dahil sa mga ganitong pag-interview, no, na ikinalat nila na ang age of sexual consent ay 12, diba, na mislead, nagkaroon ng misinformation nang wala naman sila na sinasite, no, na mga batas, kung anong batas ang nagsasaad na itong taon na ito, na 12 anyos, ay pwede nang magbigay ng sexual consent. Diba? So, dyan nagsimula mga kaibigan. Tingnan niyo yung ginawa niya dito. Kalokohan yun. Sabi niya, I'm sorry, but labeling us as pedophiles is an... labeling us as pedophiles. Hindi nga kita kilala. Dalawa yung pagpipilian mo. Kabobohan at saka pedophile. Pinili mo pedophile. And if this is applicable to you, even if I don't know you, it means it's not libelous. Ito yung dirty tactics na ginawa ni Fiscal AJ. Kung naaalala ninyo mga kaibigan, maraming nagko-comment doon mismo sa live chat ng ginawang debate na dapat hindi mo ito tinatala kay Fiscal AJ dahil hindi ito ang dapat na pinag-uusapan. Dirty tactics nga yung nangyari mga kaibigan para syempre masiraan itong si Atty. Libayan. Kaya kinuha nila yung clip na ito mula sa live streaming ni Atty. Libayan 1 year ago. Di ba? Hindi siya nag-stick doon sa dapat na pag-usapan. Nga sabi ni Atty. Libayan bago pa yung debate, no, ay magiging friendly debate ito. Hindi naman natin inaasahan, lalo na sa Atty. Libayan, na gagamitan siya ng mga taktikang ganito. Diyo ba? So, syempre, panalo pa rin kayo. Hindi namin sinasabi na dapat kami, si Atty. Libayan, ang manalo. Syempre, kayo ang panalo. Si Fiscal AJ ang panalo. Pero paki-explain. Paki-explain kasi napakalabo, no? Malabo pa sa ang mga binasa mo na mga quote, lalo na yung quote na sinabi mo na ang age of sexual consent ay referring only, no, sa edad na 12 at 18 o bago mag-18 anyos. Ano ho? And if this is applicable to you, even if I don't know you, it means it's not libelous. So, bakit naman kasi itong si Fiscal AJ, ito yung pinili niya na pedophile? Dalawa yung pagpipilian, di ba? Bobo at saka pedophile. Alam ko na kung bakit ito ang pinili ni Fiscal AJ. Siyempre, kung bobo ang pipiliin niya, medyo, no, hindi masyadong papansinin. Para masiraan si Atty. Libayan, siyempre, pedophile ang pipiliin niya. In which, hindi naman siya ang tinutukoy ni Atty. Libayan dito. Sinabi ba yung pangalan niya? Hindi. Kilala na ba ni Atty. Libayan that time na nag-live siya nito, a year ago? Itong si Fiscal AJ? Hindi. Di ba? Ngayon lang naman ito lumabas. Si Fiscal AJ dahil naniwala siya dito kay Melo Yap. Di ba? Ipinagtanggol siya. O pinagtanggol ni Fiscal AJ itong si Melo Yap. Nabigla nga ako, isang fiscal, naging defender ng isang tambay na si Melo Yap. Diba? Ganyan na ba? Ganyan na ba kagustuhan? Ganyan na ba ang ating mga kaisipan? Mapansin lamang ng mga viewers? Ang taas pa man din ang tingin namin sa iyo, Fiscal AJ. Kasi unang-una, professor ka. Ayon sa iyo. Pangalawa, syempre, fiscal ka. Pero nung lumabas itong debate na ito, na ang taktika mo ay, syempre, tinalakay mo itong hindi dapat, diba? At inako mo na pedophile ka, na hindi naman ikaw ang tinutukoy ni Atty. Libayan dito. Diba? Parang nakakababa. Nakakababa ng pagtingin sa isang katulad mo ho. Lalo na nung mayroon kang binasa na quote na wala namang ma-search sa Atty. Libayan.
Siyempre, naka-public ito. Kaya nakikita ito ng karamihan. So, paki-explain. No person can be identified. Yan ang pinapakalat nyo ngayon sa akin. Nakasiraan. Like I told you, I'm passionate here. Why? Because I don't want people to think. Especially yung mga PDF files na pwede sila dito. I am an influencer also. Pero Ramdam nyo ba mga kaibigan kung gaano ka-concern si Atty. Libayan sa bayan natin? Lalo na sa mga kabataan natin. Sabi ko nga, diba ang pinakamagandang quote at pinaniniwalaan ng lahat ng tao, kabataan ang pag-asa ng bayan. So sino pa ba ang magiging concern sa mga kabataan? Siyempre tayo, influencer ka. Kaya nga sabi ni Atty. Libayan, influencer din ako. So gusto ko na ipaalam sa lahat na ang mga pedophile ay hindi pwede sa Pilipinas. Maalarma sila. Diba? Kasi kung wala naman na nagsasaad na batas na ang age of sexual consent ay 16, ayon doon sa isang hurado, at sumang-ayon din si Fiscal EJ na wala ngang batas na nagsasaad na 16. O 18 man. Walang batas, walang specific na batas na nagsasaad kung ano talaga ang age of sexual consent dyan sa Pilipinas. Diba? Bakit natin pagdidiinan na ang minor de edad ang siya lamang na nire-refer ng age of sexual consent? Bakit natin ipaglalaban yon? At nanalo nga kayo. Dapat dahil nanalo kayo, Fiscal EJ, dinidiscuss ito araw-araw. Pero bakit ayaw mo na pag-usapan ito? Ayaw mo ba na pag-usapan ang pagkapanalo mo? Hindi ka ba proud na nanalo ka? Yung pagiging proud ba, yung tama na, yung magpa-picture kayo na 3-0? Kasama ng mga estudyante mo? Yun lang ba ang batayan? Ng pagiging proud, kasi lahat ng nanalo, maging laro man yan, maging ganitong debate, diba proud na proud ang dapat yung nanalo, proud na proud. Pero bakit baliktad sa ngayon ang nangyari? Kung sino yung natalo, sila yung proud. Batas natin ang natalo, Atty. Libayan ang natalo. Bakit mas proud sa Atty. Libayan? Dahil bistado na sa ngayon, lalong naliliwanagan ang mga tao at mas maraming pumabor kay Atty. Libayan na natalo 3-0. No? Ng mga tao. Kasi nakikita dito kung sino yung concern sa mga kabataan na dapat ay pag-asa ng bayan. Paki-explain po. Paki-explain kasi para sa akin, Fiscal EJ, hindi sapat na dahilan yung huwag ng pag-usapan dahil tapos na yung debate. Mayroon ng desisyon, ang tatlong hurado. Ikaw ang panalo. 16 ang panalo. Diba? Bakit ayaw mong pag-usapan? Magbigay ka ho ng para sa amin ay valid na rason. Bukod doon sa dahil may nanalo na. May desisyon na. 3-0 na. Hindi yun para sa amin. Hindi valid yun. Para hindi ito pag-usapan na tungkol dito sa age of sexual consent. Kami dito sa batas natin, sumusuporta kay Atty. Libayan, ay concern sa mga kabataan. Talo man kami, talo man si Atty. Libayan, proud at may mukhang inihaharap
sa mga viewers, sa mga kaibigan, at syempre, sa kapamilya. Kailangan namin ng explanation tungkol dito na binasa mo na quote para maliwanagan din naman kami kung saan galing yung quote na yun kasi hindi mahanap ni Atty. Libayan. We need an explanation. Fiscal AJ. Tignan niyo kung paano niya iti-twist. Unfair and outrageous statement, especially coming from a lawyer who has 500,000 subscribers. Inako niya. Sinabihan ko daw siya. Sabi ko ba? Hindi nga kita kilala. Dali natin. Under his belt. I am here to tell everyone, especially to Atty. Libayan, that we are not the pedophiles you unfairly picture us to be. Di ba? Tapos sabi nila ako yung appeal to emotion. We are not the pedophiles you picture us to be. Tuloy natin. Tignan nyo, magiging 16. Yes, we believe that 16 is the age of sexual... Di ba? 12 ang usapan. Tapos, 16. Even Justice Leone, hinahanap ko yun eh. Doon sa yung binasa ko yun noon eh. Pero sa dissenting opinion kasi yun eh. Na sinabi niya na 12 years old, pagbabasahin mo doon sa revised penal code. Pero it was not meant to be that way. Sabi niya, that's not the spirit of the law. Pero I read it. And I'm not... Pwede akong magkamali. Pero I think I got it correctly. I remembered it correctly. Kaya nga sabi ko, it was never 12 kasi sabi nila, 12 to 16. It was never 12 because it was 18 according to the unang case. Tapos tumalo na naman siya. Not because we are pedophiles or PDF file protectors as you sarcastically call us, but call us! Because this is what the law and jurisprudence so provide. This is what the law and jurisprudence so provide. Tapos, sasabihin niya dito, mga kabatas natin. And should always refer to a minor. That validly give consent to a sexual... Never an issue that a person of legal age can validly give consent to a sexual act. It's never an issue daw. Okay, sige, tuloy natin. Always refer to a minor. Why do I say that to a sexual act? And why do I say that the age of sexual consent should always refer to a minor? Tandaan nyo, always refer to a minor. Yun ang sinasabi niya. Tapos nagkaroon siya ng direct o kaya indirect quote from Bangayan versus People na non-existent. Yun ang ginawa niya. Ngayon, sino ang nagtuturo ng tama? Yan, move on, Libayan. Sabi ni Benjamin Go, bakit kayo yung magsasabi sa akin yan? Ako yung talunan. Invalid ba yung feelings ko? I have my own face. Kung hindi ako makamove on, bakit problema nyo ba yun? Ito sabi ni Recul Yonen J, with the greatest respect, I cannot accept that our laws can be interpreted so that a 12-year-old girl barely in the 6th grade can give her mature consent to sexual intercourse. O yan mga kaibigan, no?
Si Justice Leonen na ang nagsabi na hindi talaga katanggap-tanggap na ang isang 12 anyos na nasa grade 6, no? Nasa elementary ay pwede na magbigay ng sexual consent. Diba? Hindi katanggap-tanggap. Kahit sino, mga kaibigan, na normal na tao, no? Kahit sino ang tanungin ninyo, ay hindi papayag. Hindi papabor. Na ang mga ganitong minor de edad ay pwede nang magbigay ng consent sa sexual act. Ang 16 years old, mga kaibigan, bata pa yan eh. Naalala ko nung 16 years old ako, no? Wala akong kamuwang-muwang pa. Oh, may mga crush. Diba? Pero hanggang crush lang yun kasi nasa high school. Kasagsagan ng pag-aaral. Diba? Ang karamihan naglalaro pa eh. Diba? Paano makakapagbigay ng sexual act ang isang 16 anyos? Nakakaawa. Kabataan na pag-asa ng bayan. Diba? Lagi nating alalahanin yan, mga kaibigan. So, dapat nating protektahan ang ating mga kabataan. Si Justice Leonen niya. Justice yan. Saan yung citation mo dito, Recul? Ito. Sabi ko sa inyo, magaling yan si Recul eh. Tapos hahamunin ni Nico David. Ay nako, GG. Yan yung citation niya. At ano ang sinabi dyan? Nabasa ko rin naman yan, kaya nga ako, yun ang sinabi ko. Kasi justice mismo ang nagsabi ng Supreme Court. Saan na yun? Paki-comment nga, Recul, paki-comment itong link, tapos yung quote, para i-flash natin dito. Simple lang yung si Recul, pero alam nyo, natatandaan niya lahat yan. Simple lang yan. Attorney, no case ka kasi, kaya simpleng interpretasyon ng basa, di mo kaya batas natin. Okay, sige. Ito yung sinabi. With greatest respect, I cannot accept that our laws can be interpreted so that a 12-year-old girl, barely in the 6th grade, can give her mature consent to sexual intercourse. Nakalagay dyan yun. Ulitin natin yung sinabi niya, ha? Validly give consent to a sexual act. And why do I say that the age of sexual consent should always refer to a minor? No less than the Supreme Court in Bangayan versus People. Hindi yan nag-i-exist, Fiscal EJ. Hindi yan nag-i-exist. Binasa ko ng paulit-ulit yung pangayan na yan. Pinakita ko sa inyo na hindi nag-i-exist yung refer mo na yan. Pareho lang kayo ng idol mo na nagre-refer. And the refer pala sa'yo. Hindi, refer yung sa idol mo sa'yo, refer. Pagbigyan kita, syempre, gusto mo yan eh. GR number 235610, September 16, 2020, declared that the capacity... Declared, ha? Tapos wala pala.
number 235610, September 16, 2020, declared that the capacity to give sexual consent refers to individuals between 12 and below 18. Kaya mali po ang sinasabing 18 ni Ginoong Libayan. Malinaw pa sa sikat na... mali po yung sinasabing 18 ni Ginoong Libayan. Tinignan ko, wala. Wala. Saan yung dineclare niya? Wala. Ngayon, bumalik na naman tayo. Talo ako. Okay. Tanggap ko yun. Walang masama sa pagkatalo. So ito mga kaibigan, kung ang binasa na yon, no, ni Fiscal Age ay hindi naman nag-i-exist, na nakasaad na ang age of sexual consent daw ay only refers to the minors, no, na may edad na 12 at bago, no, mag-18 anyos. So saan galing ito, Fiscal Age? Paki-explain naman ito sa aming lahat, kasi kailangan namin ng explanation tungkol dito. Lalo na't nanalo ka, no? Ginamitan mo pa ng dirty tactics ayon kay Atty. Libayan, yung debate ninyo. No? At ito na, listado. Kasi mapapahiya kayo kayo dito, Fiscal Age, kung hindi ninyo maipaliwanag ng maayos ito. No? Kailangan namin at deserve namin na maintindihan ng lahat. O? At deserve namin na marinig ang paliwanag mo tungkol dito. Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.